The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Happy birthday kay Ninang Tina Monson Palma. March 29 po, Sunday ang kanyang kaarawan at maging dito kay Doktora Franz Abelia Dumo. Happy birthday. Alright, Brad Jeff. Hindi ba pala birthday ni Brad Jeff? Good morning, Brad. Happy New Year. Nasaan ka, Brad? Good morning, Ted. Good morning, Tia. Good morning. Nasa tabi-tabi lang, Brad. Nainitan ako eh. So, air condition, nakakatipid. Libre ba aircon dyan? Makiki-aircon din ako dyan, Pastor. Medyo... Ano na, wala tayong pang-solar. Alam mo yan. Wala kang pang solar pero may... okay. May buhaya sa damit ni Pastor. Yun agad ang nakita ko eh. Oo nga. Sige. O sige, Pastor Jeff. Wala, Eto na. ano lang yan. Laki na ng buhaya dyan. Dati Alam mo, butiki yung mga lang yan buhayan eh. ganito. Pero Pastor Jeff, eto na. Nare-remind lang ako. Malinaw na kami, Pastor. Nare-remind lang ako ipag-pray. Ayan. O Pag-pray. sige. Malino naman, medyo chopping konti. Ayun nga, medyo choppy-choppy tayo. Pero bago pa mawala ng tuluyan ng linya natin kay Pastor Jeff. Pastor, anong magandang balita na hatid sa atin ng ating mga kapatid? O hatid mo para sa ating mga kapatid? Yes, nasa healing tayo ng mga pusong sugatan. Iba-ibang session, iba-ibang iba-ibang topic tayo everyday. Ngayon po, healing from insecurity. May makilala na po ba tayong mga, alam niyo, taong confident sa labas, pero puno ng tanong sa loob. Alam niyo yun, yung enough ba ako? May value ba ako? Bakit para mas magaling sila kaysa sa akin? Alam niyo po, yung insecurity is actually a silent killer. It makes you compare, compete, or even withdraw. So ang question, saan ba nanggagaling yung insecurity na yan? Lahat tayo guilty rito. Kaya huwag kayo magmalinis, di ba? So una, yung comparison with others. Kapag lagi mo tinitingnan yung buhay ng iba, mas maganda sila, mas successful sila, naka-iPhone 17 na si Chacha, bigla na lang you start feeling less. Meron ka naman, kung naka-iPhone 16 ka naman, pero bigla nakita mo yung 17, you feel lesser. So comparison steals joy. Another root of insecurity, yung past rejection or failure. Madalas yung mga people in authority, ni-reject ka. Sarili mong magulang, kapatid, lolo, lola. Sinabihan ka hindi ka magaling, hindi ka sapat, wala ka mararating. Kaya ayan, nung tumanda ka, you always want to prove yourself sa mga tao. Okay, may narating na ako, may kaya na ako. Ano po ang cure sa insecurity? Sabi sa 2 Corinto 5:17, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, binago na siya. Alam niyo po, anchor your identity in Christ. Bago tayong nilalang. Hindi ka defined ng past mo, hindi ka defined ng mga failures mo, hindi ka defined ng opinion ng iba. You are defined by who you are in Christ. You don't discover your worth. You receive it from Him. Pangalawa, replace comparison with calling. Sabi po sa Bible, for we are God's workmanship. May kanya-kanya tayong assignment sa mundo. Hindi mo kailangan maging sila. Kailangan mo maging ikaw kay Kristo. Kung lahat gusto maging congressman, ano yon? Hindi wala naman na magiging constituent. At pangatlo, ito yung lagi sinasabi ni Brad Pitt, learn to be content. Sabi ni Apostol Pablo, I have learned to be content. Natututunan palang contentment siya. Okay? Hindi po mas maraming pera, mas maraming success, mas maraming recognition, but more dependence on God. Lagi tayong maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Yung kaibigan ko si Bong Hobes, lagi yang mapagpasalamat. So, ito lang po as we end. Stop comparing, stop listening to lies, and stop chasing approval. Sabi sa 2 Corinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dati, binago na siya. Kahit yung manalangin, Panginoon, salamat po. Sa kabila ng mga pagkakataon, Lord, na nagko-compare kami, sa kabila ng mga pagkakataon, Lord, na parang feeling namin, lagi may kulang, Lord, i-assure mo kami na kumpleto kami dahil meron kaming Diyos at meron kaming taong nagsusubaybay sa amin. Salamat, Panginoon, sa bagong identity namin in Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa biyaya po ng araw na ito, biyaya ng aming pakikinig sa aral na nanggagaling po kay Brad Jeff sa pamamagitan po ng inyong katuruan. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya. Grant us the gift of contentment. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Lord.
Thank you sa araw na ito. At Brad Jeff, is it happening tomorrow? Ang binabanggit mo na ikay sa dako pa roon o by next week na yun? Tomorrow, Brad, Oh. magbabakasyon lang tayo dahil matagal-tagal tayo na 15 taon tayo na puro pastoral duty. Kailangan natin ng sabbatical leave. Sige. So, So, pero tomorrow, Pero tuloy-tuloy. live ka pa bukas sa Tuloy-tuloy. programa? Pag inabot, Brad Ted, live, pero meron na rin akong recording. Alam mo Mm. naman tayo, Brad Ted, kahit na bakasyon, tuloy-tuloy yung servisyo for 6 years ongoing. You deserve it, Brad Jeff. Basta always remember us when you are in paradise. Of course, Sino ba may sabi nun? yung magnanakaw. Remember me. Remember me. Tama-tama yan, ang panahon ng Kwaresma ngayon, di ba? Panahon ng Semana Santa. Naalala ho ninyo? Habang nasa itaas ng bundok ng Kalbaryo, ang mga krus na itinayo kung saan doon nakabako kasama ng puon ang dalawang mga pusakal na magnanakaw na sino sila? Si Barabas at tama ba Hestas? Tama ba, Brad? Wala yatang pangalan sa Bible, pero basta dalawang magnanakaw yun. Walang pangalan. O sige, ako na magpapangalan. Marami naman tayo. Nagbibiro lang pwede ako. ipalit na pangalan doon. Nagbibiro lang Oo. ako. Marami tayong pwede ipalit na pangalan dyan kung wala nakapangalan. Nagbibiro lang ako. Okay, sige. Nakakapusin yung dalawa, Brad Ted. Dalawang cruise kakapusin, Brad Ted. Wala palang pangalan. So, sa pelikula lang yon o sa mga nababasa natin, yung Barabas. Mga traditions lang yung Brad Ted. Mga traditions, binigyan ng pangalan. Pero sa Biblia, wala naman. Walang pangalan. Dalawang magnanakaw. Anonymous pala sila. Oo. Anyway, sige. So, Brad, salamat na marami. Still, we'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Pati ko na si Roel Reyes nakikinig ngayon. Aha. Sa kayo kaibigan ko si Rex. So, kita-kita po tayo bukas. Ito pong yung Daily Brad, yung Daily Dose of Inspiration. And so, Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.